Oo, dahil sa issue nga nitong mga flood control projects, Yes. nakitaan ho ng, ako po, at madami-daming mga anomalya. Paano ba ito sisimula ng ating butihing secretary Totoo na yan. resolbahin ang mga Oo. problema na ito? Yes. Secretary Manuel Bonoan, magandang umaga po sa inyo. Welcome po. Double Wang sa Double B. Good Radyo morning, na. Secretary. TV pa. At kumusta po ang gising? Morning. Okay naman, Ma'am Weng, Yes. Sir Weng, magandang umaga po sa ating lahat. Good Opo, morning, thank you. Secretary. Sa subaybay. Oo, ang Oo. gusto ko lang good sa morning kayo po. sa banggitin na kayo yung secretary na kahit binubugbog na at binabayo ng kontrobersiya, Oo. sumasagot pa rin kayo sa tawag ng media at nagpapa-interview kayo. Opo, Maganda yung opo. naririnig Okay naman. directly from you. Oo. Ito lang, meron akong hawak na listahan galing ito sa GMA Newsweng ng 20 lalawigan na may pinakamararaming proyekto ng flood control. 5 lang ang babanggitin ko, Secretary, kasi masyado na mahaba yung iba. Una, Yes, po. Bulacan, 668 flood control projects. Cebu, 414. Pangasinan, 313. Pampanga, 293. Pang-anim, Albay, na sobrahan ko, Secretary, 273. Sa dami po ng mga proyektong ito, ang sinasabi niyo po kahapon, Bulacan lang ang may problema. So far na natitiktikan ninyo, nakikita ninyo na mayroong mga questionable, ghost project at anomalya, Secretary. So far, Weng, ito pa rin yung feedback na nakikita namin, but dumarating naman yung mga ibang report na galing dun sa mga field offices namin. Mhm. And I think, marami naman silang observations on some of the projects na ginawa. I think may mga nasira, may mga siguro inferior ang quality, yung mga ganun. But I think ang lang namin dito is aside from the reports na nakikita namin sa Iloilo, dito sa may Mindoro, at saka dito of course dito sa Bulacan. Yan ang Bulacan, yung pinupunta natin presidente. Yan ang confirm na meron yung mga ghost projects na wika nga, ghost projects na. So, ibig sabihin, Secretary, ngayon ang DPWH, nandun kayo sa proseso ng pagtukoy sa lahat ng lalawigan kung alin doon sa mga kinontrata ng gobyerno ang ghost project. Yeah, under validation naman, Weng, ngayon. And then so far naman, ang confirmed na meron ghost projects are actually dito lang sa may Bulacan for the time being. Okay, pero tuloy-tuloy ang tanggap ninyo ng report, and sabi nyo kanina, yung sa mga natatanggap ninyo, may mga issues din sa ibang lalawigan. Yeah, of course, yes, marami. Yes, marami. Yung mga, lalo sa mga binanggit mong mga lalawigan. Madami to, Gusto- Secretary. Opo, pero Secretary, di ba, I think earlier this week na-mention din ng DPWH, wala ko kayong monitoring na pwedeng na ginagawa no sa almost lahat ng mga proyekto. Meron ba? Kasi Meron. from the start to finish ng mga proyekto. Meron yan, Weng. Meron kami yung monitoring, but it's just basic information na tinatanggap namin. Although sporadic lang yung field validation na ginagawa from the central office, but we of course rely actually on yung report that is coming from the field actually. So meron yung monitoring namin. Naka-geotag yan, dapat may picture yan from start. Secretary, bakit nangyari ito? Pero pagdating sa mga yung kalidad ba? Diba? Oo. Minsan ang Hindi, nipis may ng ghost semento, project na nakalusot may ghost project, Bakit po nangyari yung kung meron tayong regular monitoring as secretary? Sabi niyo nga may geotagging pa tayo. So, ibig sabihin talagang kailangan may pruweba ito na existing ang project. At ito yung halimbawa, may bitak dito, gumuho ang ganito. Dapat kasama yung sa report, secretary, hindi yung bang po ba? quality control. Correct. Tama yan, Weng. Tama yun. Opo. This is what we are surprised actually. Naman maraming innovative din yung mga ibang tao namin kung minsan yung mga ganong klaseng pagre-report And of course, ito yung hindi namin makuhan kung paano na nakapagpadala sila ng mga picture. At as I said, hindi naman namin kasi mababalidate lahat. Kasi sinabi nilang completed na, nabayaran na. We assume that actually this has already been also audited by the auditors. And may quality assurance units din doon na nakapagtingin.
yung quality of the work, and so nabayaran na eh. Opo. So, So ibig sabihin, it has to, Secretary, na ano na yan, na supervised na ng gusto at yes. documented ng gusto. So, ibig sabihin, But Secretary, ang monitoring natin hanggang district level lang. Pag yes, district level, tama po. tama. So, hindi yung pag na-report, sinabmit na yung report ng district engineers ninyo sa head office, hindi na pumupunta yung regional directors o Wala mga na, tauhan wala na. nila Oo. para mag-double check nung Oo. inireport ng mga lokong district engineer. At pagdating sa head office, tinatanggap natin at face value yung kung ano yung binigay ng district engineer. Hindi makalarawan, That is makikita naman. correct, Weng. That is correct. Doon tayo may So, problema, papadala rin Secretary. Oo, baka kulang tayo sa scrutiny. Oo. Yung talagang pagpunta ron, quality check nyo talaga. Talaga ba ganito kadami ang sementong ginamit dito? Anong gagawin natin ngayon, Secretary? Alam na natin yung problema. Oo. Para maiwasan na maulit po iyon. Well, ito na nga yung we'll have to institute measures actually na dapat hindi mangyari nito. And I think una-una, I think titingnan namin kung sino yung may mga kasangkot dito sa mga ganitong paggawa ng mga inferior at saka close projects. And I think we'll have to file the necessary cases, sanctions them, and let be a lesson to everybody that we will not allow this kind of thing to happen. And lahat ng mga tao na involved na yan will be will be corresponding sanction and penalties and even criminal liabilities if that is one warrant actually. Hindi kaya So, maubusan kayo ng tao pag ni pinagsususpendin ninyo, Secretary? well, it would be that way actually. I think we have to cleanse up actually the organization kung kailangan. Oo. Ang problema po ba ay nasa district engineer level lang? Or umaabot tayo sa problema sa regional offices ng DPWH? In some cases kasi there are projects that are being implemented by the regional offices. In many cases pala, in many cases, in some cases. In many cases, marami rin ni-implement ng regional offices. And I think ang kwan naman namin dito is tinitingnan din namin kahit na yung in-implement ng mga regional offices like what we are doing now in Mindoro, because some of yung mga projects that have been cited by si Governor Dolor are actually regional implemented projects. So we are looking deeply into the situation. Ano nangyari din sa inyo? Bakit naging sinasabi nila na parang inferior yung mga ginawa ninyo dyan at bakit na hindi pa yata. But the one thing that I noted actually na sinabi nila dito sa Mindoro, hindi pa natatapos yung project na ginagawa nila, so it's still under the responsibility of the contractor. Oo, para may warranty baga. May warranty pa, yan, and I think it can be reconstructed or repaired, yung mga ganun. May maasahan po ba kaming malawakang balasahan, revamp, sibakan sa DPWH Secretary? I think palagay ko when the reports will come in, I think if there are... Secretary, sandali lang po. Pakiulit lang po yun. Medyo nag-warp yung signal ninyo. Go ahead, sir. Go ahead. When the reports will be coming in, actually, and we're consolidating it, and everybody, kung meron kaming iba pang nakikita yung mga ganito, we will also throw the book on them. Okay. Secretary, kasi naalala ko, ang pinagbida ng Pangulo last year pa, yung SONA na may 5,000 flood control projects. Control projects ang nagawa na. Di ba? 9,855 in total from July 2022 to May of 2021. Pero sasabihin ko rin, Weng, na there is a substantial number of projects that were reported completed, but these were under the previous administration. Umabot lang dito sa reporting period. Opo. Pero itong 9,000 na yan, ang total mula July 2022 hanggang siguro ngayong buwan o at the present, ilan ho dyan ang sa tingin ho ninyo, base sa inyong mga reports, ang questionable pa, ika nga maaring kaduda-duda, maaring substandard na mga gawa, kasi 2 taon, binabaha tayo, buong Pilipinas. Totoo. Lahat naman may mga flood control projects pero maraming nabibiktima ng baha, nalulunod, nasisira, may mga namatay pa. Yeah. Well, I would not have the actual figures right now, pero palagay ko maraming Maraming projects yan. Maraming projects yan, Weng,
na nagawa. But there is one thing that I would like to point out also, Opo. na itong engineering intervention is just a part of the flood management program. No? Opo. Kasi, well, hindi ko naman inaano na nito, nandiyan dyan na, natatnan na rin namin dito. Mm. One of the problems that I have seen actually, technically, is that all the riverbeds na nadatnan namin dito are silted, very shallow, and Yes. mababaw na ito. Mm. Mababaw na. So I would plan na dito na kung merong at least heavy downpour, umaapaw yung Correct. tubig baha. Oo. We have to dredge and desilt actually the riverbeds. Correct. Opo. Kasi Gaya nung wala na, ginawa dito sa Marikina. Yun, Nag-dredging regular dyan, yun. maganda na ngayon Full year round yun. Oo. Dapat SOP na yan na taon-taon No, I ginagawa think, natin. para matulungan ng DPWH, dapat yung mga lokal, may kanya-kanya talagang dredger, di ba, Secretary? Para at any given time, na gusto nilang magtuloy-tuloy ang dredging nila, hindi sila aasa ng dredger sa DPWH. Kasi you can only do so much. Ilan lang ba dredging gamit ninyo, equipment? Di ba, Secretary? Isa pa yan, Weng. I think from the very start, I was proposing to equip our district engineering offices with the dredging equipment. But sad to say, nawawala din yung, natatanggal din yung budget namin. And then things like this. Up to now. And I have been proposing for the last 3 years to equip our people with the dredging equipment. But the budget that we propose, natatanggal. Napapalitan. So anyway, I'm not giving it up. Kasi for 2026, I have discussed this with the President also. That inilagay ko ulit so that we can equip ourselves. Kasi I understand that previously from the past administrations that the reason why the dredging was not implemented is because of the perception of corruption. So sabi ko, kami na lang gagawa para wala tayong but we have to address the technical requirement that we have to increase the discharge capacities of our rivers. But anyway. Kaso Secretary, pag kayo gagawa, para bang ngayon, parang sa inyo lahat ang sisi sa DPWH, di ba? Hanggang sa mga district engineer. Tama ho ba yan? Or sa tingin nyo, hindi ho kayo lang ang dapat masisi ho rito at talaga kung may mga nagbubulgar na may mga politikong involved, may mga kontraktor, yun ho ba dapat silipin rin ho lahat at hindi lang mga taga DPWH? Tama naman po. I agree. Pero Secretary, paano ba natin maiwasan yung familiarity sa pagitan ng mga tauhan ng DPWH at ng mga kontratista? Bakit po, sabi nga ng Presidente, 15 kontratista lang yung nabigyan ng proyekto, out of that 5 lang ang mayroong proyekto halos sa buong panig po ng Pilipinas. At saka yung paano maiwasan yung ganun? I think ang kung natin dito, we have to be a little more innovative actually in the bidding process. We'll have to institute some ang tawag nito, panibago siguro ng mga bidding processes. Kasi eto na silipin niyo yung halimbawa nagkakaroon ng dami, same corporation, pero may iba lang ang pangalan, pero iisang may-ari, Secretary. At saka ang worse pa dyan, yung may-ari ay maaring politiko pa. Oo, or kaalyado ng politiko, di po ba? Well, these are the things that we have to address. Unfortunately, the bidding process does not distinguish actually kung sino yung may mga may-ari, kung ano yung status nila o ano. But the thing is, kung meron silang ano pangalan to, yung license or license given by the Department of kasi yung Secretary, nila, kung halimbawa, license. dalawa yung kumpanyang pag-aari ng isang pamilya, sabay na nag-bid. Kailangan bang ibigyan sila pareho? Di po ba? Parang naturalmente, na-favor na sila, nabibigyan sila ng pabor. Bakit? Kasi baka po kaalyado na ng mga taga-DPWH. Di po ba? Kasi alam nyo na. Kaya nga, I think that we'll just have to look into the bidding processes nga. Sabi ko nga, na dapat siguro maiwasan yung mga ganitong sitwasyon. Hindi lang yung sa documentation per se. Tinitingnan namin kasi for as long as you have a pickup license to bid and you have the
financial capacity, then you can bid. Yun ang mga ganun ba? Yung Opo. ano lang, we did not distinguish kung sino may-ari. Opo. Baka Yung, kailangan din silipin Secretary yung mga Bids and Awards Committee po ng iba't ibang tanggapan na district offices, regional offices ng DPWH, hindi kaya? oh, yun din po. So I think may mga innovative na pan dito, Weng. I would not want Yes. to pan for the time being, but I'm there will be some other ways of bidding process that will actually ma-address itong mga ganitong pagkakataon. Okay, Opo, pero sa opo. inyo ho, ang hawak nyo po ay DPWH, ano ho ang assessment niyo ho dyan? Ang departamento ba ho ninyo ay talagang pwedeng sabihin na maraming korupsyon or namamanage naman ho yan? Kayang i-manage ho yan, mababawasan ang korupsyon? Kayang i-manage. I think yung mga tao namin are very professional naman. Mga professional mga tao namin dito. The only thing that there are actually there are circumstances and that may probably influence their behaviors actually na dito mangyayari. I think there are external influences. I can understand the pressures and external External influence. external influence. External pressures and influences that might have yung yung behavior nila eh. Ano po ang masasabi ninyo sa mga tauhan niyo, Sekretary? Anong directive ninyo sa kanila sa gitna po ng lahat ng kontrobersiyang ito? Sabi ko nga I think kung kayo sabi ko na pressure kayo by somebody, let me know and I will take care of it. Kasi let me know if you are Anong status ng somebody na Anong yan? klase ng pressure? Pressure from somebody? Oo. Siyempre, Somebody in power ba yan o ano? Somebody natural. Wala namang pwede mag-pressure kung wala sa poder eh, di ba? The powers that be na sinasabi Oo. natin. Actually, if you are pressure and you cannot take it and you will have to at the point that you have to sacrifice your profession and your integrity, sabihin niyo sa akin at I will take care of it. Sabi Yun. kong gano'n sa kanila. Oo. Kahit sino pa man ang Secretary, baka ikaw nagpe-pressure. naman ang i-pressure. Ayan, yan lang. Oo naman po. I think sabi ko nga, I have to make point sa kanila naman that I am behind them actually in all the undertakings of the department to do the good job and professionally and transparently para maiwasan po natin itong mga ganitong Ang problema lang dyan, kung meron talagang Problema. lalapit sa inyo, para sabihin, hindi ko na kaya. Kasi over the years, sila ho'y bahagi na eh. Totoo. Nag-ugat na ho sa kanila yung gawain ganyan. Parang naging systematic Oo. ng Secretary. Isa na lang hapahabol ko, Secretary. Ang lungsod ng Maynila, Ayan, ito may pa. proyekto rin. Isa sa pinakamaraming proyekto sa Metro Manila. 1,000 And plus. yet, pati po Manila City Hall kahapon binaha. Yes po. Ang sabi po ni Mayor Isko Moreno, imbestigahan na rin lahat ng flood control projects sa kanilang lungsod, lalo na doon sa 3 distritong kanyang partikular na binanggit. Ano po ang magiging hakbang ng DPWH doon? Yes po. I think dito sa Metro Manila dapat mapagtulong-tulungan natin. It has to be holistic and comprehensive po yung pag-attend ng flood problems dito. Kasi let me again point out that yung engineering intervention, we are assisting actually Metro Manila, Metro Manila for engineering interventions. But there are many problema sa Metro Manila, like we have to address yung waste management, basura. We have to address also the old drainage system of Metro Manila, which is actually 70% silted. Maliliit na yung mga hindi man ho nababago yung drainage system of Metro Manila ever since eh. And I think yung resettlement of yung mga land use in settlement is yung mga ganito po ay wala rin sa aming poder yung mga ganon. Na tumutulong po kami sa lahat ng bagay na po pwede namin itulong. Kagaya ngayon, yung mga old pumping stations, nire-rehabilitate po namin to increase the discharge capacity sa yung mga ganon. Okay. Pasig Marikina Flood Control Management Project ginagawa po namin, but internal drainage and other
sectors, waste management, dapat to, pagtulong-tulungan natin, dapat na i-address po yung mga yan. Okay, Alright. Secretary, you still have 3 years to Opo, go. oo. Kung Opo. sakaling tuluyang matapos niyo ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, so good luck po. Sana matapos niyo ang problemang ito Tsaka sa lalong madaling panahon. Sana managot rin ang mga dapat managot. Yes, throw the books Oo, at them, na Secretary. pinagkakitaan We ng will mga- that. I assure you, we will throw the book at them. Secretary, Alright. thank However you. they are. Good Bueno, morning, Thank bueno. you, Weng. Thank you. Good Weng, sir. morning. Ma'am Thank Weng, you, Sir thank you. Weng. Good Thank you, morning sir. po. Good morning po. Thank you, Secretary Manuel Bunoan. Nakausap natin, Department of Public Works and Highways. Mga kapuso, sabi niya sa mga tauhan niya, kung hindi nyo kaya, Ang Malapit, pressure ng oo. somebody, may let problem me talaga. handle it. Sino yung Ganun somebody yan? Sino? Kilala nyo? Hindi, Sinong somebody hindi, yan? hindi sino lang. Sino-sino sila. Sino yung mga somebody? Ah, Ito yung mga somebody na ang kanilang sinasabi, ba't naman kami ang masisisi, ang sinisisi nyo? Kami ay ano to? Nag-propose Sila ay- lang. Pala ngayon, nagpanukala lang sila. Oh. Ang problema doon, gawin mo na project ko Ayan, yan na, O yan itong na. kunin mo kontratista. Oo. O, Bagay, di ba na panukala yan? nga naman eh. Di ba? Propose lang sila. Yes. Huwag nyo silang sisihin.